So, I'm quite sure na hindi lang kami nakakaranas sa mataas na bill na kuryente ng mga nakaraang buwan kasi sumali kami dito sa isang Facebook group na puro Meralco complaints 'no at, araw-araw nga ay napakadaming posts doon na wherein sobrang laki ng tinaas ng kuryente nila. Like for example, itong binabasa ko ngayon, 4 to 5K na bill per month, tumaas ng 22K. Halos ilang household na ang mababayaran nitong bill na ito, yung 22,000. Tapos 2 buwan, wala na ibigay na bill kaya ending ngayon disconnection umabot ng 44,000 sa 2 buwan. So 2 buwan na 22,000 yung bill niya, paano daw nangyari yun? Nagpalit lamang daw sila ng kontador, naging gano'n na daw yung bill. Marami nga din ang nagsasabi dun sa page na 'wag daw papapalitan ang kontador kasi dumodoble at triplet pa daw ang sinisingil na bayad. Ba't kaya gano'n ang nangyayari 'no? Eh, paano 'yun 'pag yung mga luma na yung mga kontador na mahirap ng basahin, eh, talagang required na palitan, 'di ba? So, ganito ang nangyayari pala. So, anyways, kami naman, eh, talagang sobrang burden din ito sa'min na magbayad ng napakalaking kuryente dahil nga hindi naman namin mina-maximize yung kuryente dahil for example, from 4-5 unlimited aircon na ito sa'min, binigyan kami ng bill na 10,000. So, gano'n kataas, gano'n kalaki yung in-increase niya. Although may mga nagsasabi dun sa group na yun na mga kulang sa aruga na sinasabi nila na, "Hello, 'di ba kayo na-inform na in-announce na tataas yung kuryente?" Oo, given na in-inform tayo na tataas yung kuryente, but the thing is, bakit ganoon kataas? 'Di ba, lagpas doble yung sinisingil dun sa standard na bill na natatanggap natin monthly. Ang nakakasama kasi ng loob, eh, magbabayad ka ng 10,000 pesos para sa isang aircon na ginagamit mo na 1.5 inverter pa, fully inverter yung aircon. Tapos inverter din yung ref namin, 'no. Tapos hindi na nga kami halos nagti-TV dahil dito kami sa taas, yung mga bata naman puro gadgets. At dito naman sa kwarto namin, itong workplace namin, ang gumagana lang dito mga laptop at saka yung isang ilaw na 'yan, 'yan. Tapos yang audio kinemerut ko. So, hindi kami nag-e-aircon dito kasi okey naman ang klima dito sa kwarto na ito, 'no. Pero nung mainit na mainit, dun lang kami gumamit ng aircon, pero hindi pa rin yun basihan para mag-bill kami ng 10,000 kasi once in a while lang namin nabubuksan dito yung aircon. Like for example, like twice or thrice lang yata nangyari yun. So, yung kabila unlimited aircon yun, which is ginagawa namin yun before. Like nung last year, eh, ganon din naman nung summer last year. Pero ang bill namin is hanggang 4-5 lang. Yun lang yung pinakamataas na siningil sa'min nung mga panahon na yun. Pero ngayon, eh, parang halos mag-triple yung sinisingil na bill. Kasi usually, pagka nandito lang yung, mommy ko at saka yung ibang mga anak namin, doon lang kami aircon, minsan 2 kwarto pa nga, 'di ba? Pero hanggang dun lang talaga yung bill. Minsan nga talagang takang-taka na kami, eh, mag 5,000 lang yung bill namin, nagtataka na kami bakit gano'n kataas. Hindi natin alam kung talaga bang nagre-reading sila o talaga bang iniimbento lang nila yung mga bill kasi sobra naman yata, eh. Nung sumunod na buwan 7,000, medyo bumaba-baba. 7,400 plus, mga round off na natin ng 7,500, yung sumunod 6,100. Ito yung latest bill namin na kababayad lang namin, pero mataas pa din. Pero nakakapagtaka dun, eh, pareho lang naman ang konsumo sa mga nakaraang buwan, pero pababa ng pababa. Hindi na ako magrereklamo dun kasi pababa ng pababa, pero hindi pa rin siya bumabalik sa dating 4,000 lang yung bill, mataas pa rin siya. So, observe namin ito at kapagka nga meron pa kaming naamoy na hindi maganda dito sa mga bill na natatanggap namin, eh, didiretso na kami ng complaint sa Meralco kasi talagang hindi deserve na magbayad ng gano'ng kataas na bill na ganito lang, halos tipid na tipid. Hindi nga kami nagti-TV, nagti-TV lang kami 'pag kumakain kami sa baba, which is very brief moment lang kasi kailangan talaga nakatutok kami dito sa work namin, halos the entire day nandito lang kami nagwo-work, 'no, almost 7 days a week, gano'n lang talaga yung aming sistema. Ang matindi pa dito yung mga nagpuputol ng kuryente ng Meralco, eh, talagang walang patawad kahit pakiusapan mo, 'no. Meron nga dito, eh, nag-share siya ng experience niya. Meron daw siyang kapapanganak lang na baby, tapos meron pa daw siyang 4 na bata. Kahit magmakaawa daw at nangako daw na babayaran agad, wala talaga, hinatak daw talaga yung kontador nila. Wala, hindi mapakiusapan 'no, medyo hindi makatao iyon.
Paano na lang kapagka halimbawang yung bahay na puputulan mo, eh, merong worst case scenario, for example, merong isang pasyente. Nakakainis kasi yung mga gano'ng klase ng bill ng kuryente na alam mo naman na halos tipid na tipid ka. Alam mo naman na hindi mo naman ginamit na maximize at hindi mo naman talaga deserve na makatanggap ng gano'ng kataas na bill tapos babayaran mo dahil wala kang choice. Meron pa nga mga nagsabi dun na wala naman daw silang aircon pero nag-bill sila ng 2,000 plus. Tapos yung, washing machine daw nila, eh, twice in a month lang daw nila ginagamit. Tapos yung refrigerator nila is inverter. So, nagtataka talaga sila kung bakit gano'n kataas yung bill. Dati daw kasi ang bill nila is minsan 1,1 lang, minsan wala pa nga daw 1K kasi wala naman daw tao palagi dun sa bahay nila. Eto yung nakakagulantang, meron isa dito nag-share na 3 weeks daw silang nasa bakasyon, pero mas tumaas pa daw lalo yung kanilang kuryente. Paano daw nangyari yun? Meron naman 10 days na nagbakasyon wala sa bahay at, mula daw sa 3,000 tumaas daw ng 5,000 plus yung kuryente nila na wala naman daw tao dun sa bahay nila. So, bakit ito nangyayari? Ano nangyayari Meralco? Ayusin niyo naman, kaloka. Kasi 'di ba yung pinagtatrabahuhan mo napupunta lang halos doon sa pagbabayad mo ng kuryente na parang ang sakit lang sa puso bayaran yun na halos hindi mo gamitin o halos wala ka naman talagang ginagamit, 'di ba? Kasi dito nga yung washing machine once a week lang talaga namin ginagamit yun. Eh, hindi siya factor actually kasi matagal ko ng ginagawa ito at talagang alam na alam ko ang bills, buwan-buwan. Na kaya nakakagulantang na ganoon kataas yung itinaas ng bill namin sa kuryente. Parang hindi naman yata ito makatarungan na singilin tayo ng ganito kataas 'no? Ang nakakapangamba dito is yung mga susunod pa nating mga bill dahil nga mayroon na namang usap-usapan na tumaas na naman daw lalo ang kuryente ngayon, yung kilowatt per hour 'no? Kalimutan ko na kung ano yung sinabi pero po-post ko na lang diyan sa tabi, na in-announce nga daw na nitong July, August ay tataas pa lalo yung bill ng kuryente. So, naku, abang-abang tayo 'no at, talagang nakakaubos ng pasensya itong, Meralco dahil alam mo na mga na meron pa tayong other priorities 'no, na hindi naman natin expected na ganito kataas yung sisingilin sa'tin. Ang hirap naman na hindi bayaran 'to kasi matik na yung pagpuputol nila nitong mga panahon na ito. Talagang wala ng pakiusapan, talagang putol kung putol 'yan, hatak kung hatak ang kontador. Kaya naku, hindi ko alam kung paano mare-resolve ito, kung ano ba yung naging issue dito at kung paano ba yung naging problema dito sa Meralco.